Morning po mga kababayan. This is John, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is July 29 na 2026 at tayo ngayon ay papunta yan sa may Tanglaw University Center sa may Times Street corner ng Isama West Triangle Diliman, Quezon City, at dadalhin po natin sa may Gateway Mall sa may General Araneta Avenue, Socorro, Cubao po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila disclaimer po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private manyan ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinatutungkulan. Lahat po na pinag-usapan dito ay pawang dito lang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin sila. Naku po natin dito na lang from the cash department ng OVP. Kung maalala lang po ito. Yung sa cash division po yan ng OVP, si Miss Queenie Masangkay po. Sabi ni Constantino na pinagbibigyan, alam niya sa kanilang cashier na may encashment ng OVP. Kapag dumating na ang cash sa kanilang branch, saka tinatawagan naman niya si Queenie Masangkay at sinasabing available na ang pera. Ito hindi ni Constantino na ang pumunta sa banko para kunin ang encashment ay sina Gina Acosta at Mr. Lemuel Ortonio. So maalala po ba ninyo kung ilang pakto ang nirelease ni Miss Gina Acosta? Bali, 125 pa. 125 packs. Okay. Now, Sa kanya rin pagkakatanda, sinabi ni Constantino na 3 na gym bag ang dala ng mga tauhan ng OVP na may encash ang pera. Ilalagay na po nila yon sa dala po nilang bag. okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. At ang witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera? Maalala mo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio? Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags. Speaking in the House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua at dating Land Bank Manager Violeta Constantino. Ito ang Super Balita sa Takali Nationwide! House Speaker Martin III at House Majority Leader Sandro Marcos naghain ng panukalan itaas ang annual tax-free income ceiling. Legal support ng unang ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibalik na ang unang detalye. Pinangalan ng House Speaker Faustino Bonite III at House Majority Leader Sandro Marcos sa pag-aay ng House Bill 10345 o yung 250,000 pesos na tax-free income bill. Ito sa pagkabidahan ng State of the Nation of Quezon Zona, yung Pangulong Colonel Marcos Jr. kung saan kanya itinulong ang tax-free income bill. Target ng panukalan na itaas ang annual tax-free income ceiling mula 250,000 pesos tungo sa 350,000 pesos. Aanindahan man ang kasalukuyang National Internal Revenue Code ay kay House Majority Leader Marcos sa pamamagitan ng paglabatas ng panukala at matitiyak na may panggastos pa o mailalaan ang mga manggagawa para sa pagkain, matrikula, gamot at iba pang mga bayarin o gastusin. Dagdag ng Majority Leader ng Kamara, ang sona ng Pangulo ay nagbigay sa Kamara ng malinaw na standard kung saan ang mga patakaran sa pagbubuwis ay dapat na responsable habang sinigilala ang pagbabago at pagtaas na ng cost of living. At ang House Bill, target na sabayan ng tax code ang realidad para sa mga manggagawa, profesional at mga maliliit na negosyante. Ako si Sarendani Malik ng GMT sa Radyo Balitang Totoo. Super Balita sa Takali Nationwide! Ang PNP nagpapuntaman ng pakikiramay sa polis na nasawi sa Cuyate sa Caloocan City sa pamilya ng polis ni Nia Mark Maganalan Mark. Nagdulog na ang Pilipinas ng polis sa pagpanaw ng isang polis na nasawi sa isang aksidente sa kalsada ay nag-oras matapos makumpleto ang kanyang duty sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang given si Superintendent General Jose Melencio Natalis Jr. Hindi papatayaan ang pamilya ng nasawing polis na si Patrolman Alan Chris Heredero at ang kadiretong madadalhan ng tulong pinansal.
Samantala, hindi naman nila natin na hindi naman 24 oras na natarasat ang pulis. Napatita naman tayo pulis matapos masagasaan ng isang 10-wheeler truck sa kapaan ng E3 Road sa barangay 22, Caloocan City, kantang alas 2 ng madaling araw ng Martes. Ay heredero ng kanyang motorsiklo pauwi nang mangyari ang aksidente. Ito na muna siyang dead on arrival sa ospital. Samantala, Head General ng PNP ang masusing investigasyon para matukoy ang kung mangyari. Pinadadaanan din ng status ang lahat ng police commander. Marilo, Marie Flor po. Dali lang na yung payong ko lang. Sa makakapag security operation. Samantala, gustong kadalamang din laki ng panahon dito sa labas ng Kamkrame papunta ng Cubao. Sa bahagi ng EDSA ay nararanasan namin ang malakas na buhos ng ulan. Ako sa Mark Pakalalab ng GMA. Sa radyo, DPW Balitang Totoo. Super balita sa Takali, nationwide! Delicious details sa manumalya umanong proyektong pang-infrastruktura sa Taguig City ilalabas ni Senador Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit kaya ganun ang kanyang pagkakalarawan? Team para Habelo, detalye. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na may hawak siyang delicious details tungkol sa mga maanumalyang infrastructure project sa Taguig City. Sa kanyang ex-account, sinabi ni Lacson na malalaman ng publiko ang delicious part kapag napanood ang Blue Ribbon Committee kung saan natin ma-expose ang katotohanan sa limang Taguig Case Study na hindi niya sa Office of the Ombudsman. Ginamit niya ang katagang Binangga niya. kasunod ng sinabi ni Senate Minority Binangga Leader niya, Alex Cayetano Ay, sus, Mario na Joseph. paninang Laking- na malinis ang paratang laking sa bayarin yan. project sa Bagong-bago pa naman, Iskander. delicious dahil mali at delicious dahil maganda ng pakinggan. Pero Binangga na, yan ang problema sa mga armor car na yan. Siga sila sa daan. Nagasan na rin ako niyan eh. Hindi huminto eh. Binayaran ka. Hindi huminto eh. Baka barilin ako, mabulin ko. Sa bagay, may mga ano yan. Oo, yan ang ano eh, mga Armado sila walang eh. disiplinado. Walang silang Armado disiplina. pati, Oo. Ang lalaki ng baril yan eh. Dapat eh, kahit na ganyan na ano, sumunod sila sa batas, sa trapiko. Eh, sa kalsada yan eh. Ang bibigat ng ano yan, sasakyan na yan. Mga siga yan yan. Sa daan. lang anya yun ang isang tao mula noong 2019. Wala pang sunod. Wala eh, walang ano ng gobyerno eh. Sa kanila eh. Palibasa, perang dala-dala eh. DPWH Secretary Kim Sinon ang 3 beses na nagsabi nito. Sa Facebook Live kahapon, sinabi ni Cayetano na Oo, ba yung nasagasaan na yun. Lalo na kung panghanap buhay niya yung sasakyan na yun. Mostly naman, hulugan lang yung mga yan. Nauna niyang tinukoy na sasagutin niya ang mga paratang sa tamang lugar at tamang panahon. Ako si Nick Padaro, sa radyo, DPWH, Balikan ko. Super balita sa Takali, nationwide! Hindi pumayag ang defense team ni Vice President Sara Duterte na baguhin ang format ng paglilitis sa 4 na articles of impeachment. Kaso ito ng mungkahi ni presiding officer ng impeachment court na si Senator Francis Cordero na sinang-ayunan naman ng House Prosecution Panel. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, sa sulat ng defense panel na natanggap nila kagabi, itinaad na pagkasunduan na sa pre-trial ang flow ng paglilitis kung saan patatapusin ang prosecution sa presentasyon para sa lahat ng 4 na articles of impeachment, saka maghaharap ng sariling mga ebidensya at testigo ang defense panel. Sinabi rin naman ng defense panel na gusto muna nilang marinig ang lahat ng argumento ng prosecution at kailangan nila ng panahon para makapaglatag ng pagdepensa. Sinabi ni Garcia kung may babaguhin sa takbo ng paglilitis. Nakapagpataas naman ang moral ng mga sundalo pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address sa SONA noong Lunes ang patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Ito ang reaksyon ni retired Rear Admiral Roy Vincent Ferdinand na spokesperson for the West Philippine Sea ng AFP. Very well enough statement of the President. Aligned with the statement, it shows consistency mula sa unang pinagin niya yung naging policy statement natin na last one of their age in 2022. Hanggang ngayon, kung ating panindigan, nakakataas ang moral ito. Lalo pag sinabi na di ka pag-itiin, Ang mga kaintinidad para pinakakwento sa mga
mga sundalo kapag alam nila nakasuporta sa kanila ang Pangulo. Matatandang pinisita rin ng Pangulo at dalawang sugatan na nasugatan sundalo na pinagpapalo ng bato ng mga tao ng China Coast Guard sa unit show kamakailan. Samantala, may kinilad na nananatiling commission vessel ng Philippine Navy ang PRP Sierra Madre sa unit show at nasa loob din ito ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa pagkinamatauhan ng Navy na nagbabantay sa PRP Sierra Madre at patuloy itong inaalagaan. Sinabi rin ito na hindi dapat maniwalaan ang sinasabi ng ambassador ng China na may napag-usapan na ang China at Pilipinas tungkol sa PRP Sierra Madre. Hindi nga tayo na maniwala sa mga announcement. Kasama ito sa malign influence. Hindi mo sinasabi ng mga ibahalin ng China kahit na Minister for Affairs nila, kung sino man nagpapanggit ng gano'n. Number one, ito ay walang katotohanan. Number two, ito ay to shame the understanding of the public. Ibigyan rin na si Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson for the Western PCE ng AFP. Nag-managing fight na Lindol ang Burgos, Surigao del Norte kaninang alas 8:39 ng umaga. Ay sa PBOX na tukoy sentro ng Lindol sa layong 34 na kilometro, hilagang silangan ng Burgos sa lalim na 10 kilometro. Tectonic ang sanhi ng Lindol. Naitala naman ang Intensity 3 sa San Francisco, Southern Leyte. Intensity 2 sa Hinundayan, Pintuyan, St. Bernard at Silago, Southern Leyte, Surigao City at Surigao del Norte. Wala pa namang naitula na pinsala na dulot ng pagod. Ito ang Super Balita sa Tanghali Nationwide. Ang papasinaya sa kauna-unahang Energy Museum sa bansa, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos, Mount de la Cruz, Mau. Nakunahan ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. ang dahil sa donasyon ng kauna-unahang Energy Museum na bansa at ang pagdiriwang na ika-20 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o ERA sa Department of Energy Center sa Bonifacio Global City Taguig kaninang umaga. Layunin ng Energy Museum na mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa sektor na enerhiya sa pamamagitan ng mga interactive exhibit na nagtasampok sa kasaysayan na enerhiya sa Pilipinas, sistema ng kuryente at mga pangmatagalang plano ng pamahalaan para sa sektor. At sabay nito, inulusari ang 25 taon na Republic Act No. 9136 o ITIRA ang batas na naglatag ng reforma sa industriya ng kuryente upang may sulong at mas maasahan, tigtas, abot-kaya at masipag pa kompetitibong na serbisyo ng elektrisidad sa bansa. Ako si Mau de la Cruz, GMA sa Radyo DZWB, Balitang Totoo. Super Balita sa Tanghali Nationwide. Mahigit naman sa 5,000 polis na promote sa PNP. Mark Macalanan, Mark. Abot na 5,000 ang sarahan ng dalawa ng mga polis na mga nangaranggo. Ngayong araw, pinangunahan ni Deputy Chief Police General Consolidation ng Speaker Anton Lofrang sa mga polis ng Krame. Kasabay nito ang dami ng Frank sa Bank Police Station Officers. Sa mga napapong sa polis, 3,700 at 27 ang mga non-commissioned officers o mulang patrolman hanggang Police Executive Master Sergeant. Habang 1,870 naman ang mga commissioned officers o yung mga polis na niranggang police lieutenant hanggang police major ang na-promote. Nadala nagpapot naman ang pagbati ng tope sa mga pagod promote sa police. Ako sa pagkakalala ng CMA, Sarado, DZWB, Balitang Totoo. Super Balita sa Tanghali Nationwide. Klase katatlong paaralan sa Maynila na apektuhan ng sunog sa Pandakan. Manny Vargas, pasok. Nagsuspindi ng face-to-face classes sa tatlong paaralan sa bahagi ng Pandakan at Paco, ulot ng sunog ng Siglap kanina madaling araw. Kabilang dito ang Asino, Zamora Elementary School sa Paco, ulot sa matitipintong kapilaspad ng hangin mula sa nasunog ng Building 1 ng Residential Simalda. Nawala naman ang kuryente ang bagong elementary school sa Paco pa rin na naapektuhan umano ng pagpuno ng prestisyo ng kuryente na lalaw sa gitna ng pagkapula sa sunog. Habang pinauwi ang mga estudyante ng Carlos Garcia High School na katabi lamang ng nagusali na alas 9 o 9:05 ng umaga nang ideklarang fire out of sunog na umabot ng ikatlong alarma at tumutok sa buong sa apat na palapag ng Building 1. Sa informasyon pang binigay ng barangay, hindi bababa sa 25 pamilya at naapektuhan sa nangyari sunog sa Yolanda. Ako si Manny Vargas, President ng Operasyon Super Balita sa Tanghali Nationwide. Samantala,
Dati ang 6 na pamilya ang naapektuhan ng sunog sa may barangay 185 Gagalangin, Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Ato sa ulat ng Bureau of Fire Protection ay simula ang sunog pasado alas 4 ng madaling araw at umabot sa ikatlong alarma. Napon ang sunog alas 5:20 ng madaling araw. Pansamantalang nanunuluyan sa covered court ng barangay 185 ang mga nasunugan. Sila binigyan ng hot meals at naglagay din ng modular tents ang Manila Department of Social Welfare para paggamit ng mga nasunugan. Sumiklip naman ang sunog sa isang residential building sa Pandacan, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 2 ang kinailangang ilikas kabilang isang fire volunteer na nadulasan ng hulog sa fire truck at isang person with disability. Si Nabi ni Barangay 830 Chairman Efren Medina ang ika-4 na palapag ng residential de Manila condominium na apektado ng sunog na idineklarang under control bago mag alas 8 ng umaga. Nasa 25 unit ang apektado ng sunog habang pansamantala namang tumutuloy ang mga residente sa covered court sa bahagi ng Mabini Bridge. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang inaalam ang alada ng pinsala nito. Bahay sa Dominguez Street, Barangay 45, Pasay City, kaninang mag-alas 5 ng madaling araw. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Arnold Hidalgo, umabot sa unang alarmang sunog bago na pala bandang alas 6 ng umaga. Pitong pamilyang binubuo ng may sa 30 individual ang naapektuhan. Ayon sa Emergency Medical Services, 2 tao ang nagtamo ng minor burns sa kanilang mga kamay. Agad sila ang pinapatot ng first aid at hindi na pinailangang pagdali ng ospital. Patuloy pang inibisigahan ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan na sunog. Samantala bumaba ngayon ang presyo ng mga panindang bangus sa Jensen Public Market. Tulad ng Super Radio Jensen, mabibili sa 140 pesos hanggang 150 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus kumpara sa 200 pesos kada kilo sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa mga nagtitinda ng bangus, sapat ang kanilang mga supply mula sa Davao del Sur at Davao Occidental. Samantala tumaas naman ang presyo ng galunggong na umabot sa 230 pesos kada kilo at ang matambaka na umabot sa 300 pesos kada kilo. Wala namang paggalaw ang presyo ng isang tilapia at tuna. Plano naman na isailalim sa drug test ang lahat ng driver ng public utility jeepney na dumaraan sa lungsod ng Cebu. Sa ulat ng Super Radio Cebu, ito'y matapos na igunyan ng isang babaeng pusher na naaresto ng mga tauhan ng NBI ng kanyang mga suki o mga parakyano ay mga driver ng jeep. Nagdulot din ito ng pangamba sa mga taong sumasakay sa mga pampublikong transportasyon. Nakikipag-ugnayan na rin sa ngayon si Cebu City Mayor Nestor Archibald sa Land Transportation Office o LTO at ilang pa mga law enforcement agency hingin sa pagpapasailalim sa drug test ng mga driver ng pampublikong transportasyon lalo na ang mga jeepney. Nais ng alkalde matiyak ang proseso nito at ang Cebu City LGU ay handang maglaan ng pondo para sa drug test. Super balita sa tanghali. Nationwide. Ang prosecution panel na babahala sa video na ipinost ni Senator Judge Pia Cayetano sa social media. Elizabeth Daniel umali sa detalye. Isa. Nababahala at naalarma ang House Prosecution Team kaugnay ng video na ipinost sa social media ni Senator Judge Pia Cayetano. Matatandaan na si House Prosecutor Shelley Jokno ang sumalang sa oral argument. Ito sa kaugnay ng hiling ng prosecution para isubina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Pero may post si Cayetano na video na may caption na nagpapakasakali lang, walang mga ebidensya pero nag-aakuso na. Inakusahan naman ng netizens na splice ang video na ito sa napapatuloy na pulong balitaan. Sinabi ni Atty. Benjamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson ng prosecution, may seryosong implikasyon ito kaya dapat na accurate ang mga lumalabas. Maaari kasing magkaroon ng maling impresyon ang publiko ukol sa tunay na nangyari sa oral arguments. Ayon pa kay Tolosa, ang mas nakababahala ay magbigay ito ng impresyon o baka isipin ng ating mga kababayan na mayroong miyembro ng impeachment court na may pre-judgment na o pinangungunahan na ang pasya ng korte. Wala kang balak ang prosecution na hilingin sa impeachment court na mag-inhibit o inhibition ng Senator Judge gaya ni Cayetano. Ani Tolosa, ayaw nilang tumutok sa personalidad o sabing may negatibong intensyon. Pero maaaring may validong paliwanag naman si Cayetano sa kanyang na-post kaya bigyan na lamang daw ng benefit of the doubt. Apela naman muli ni Tolosa sa ating mga kababayan manood ng impeachment trial at huwag umasa sa videos na makikita lamang nila sa social media. Ako si Sarah Daniel Malik ng GMA sa Radio DCWD, Balita ko. Super balita sa tanghali. Nationwide.
pagsusulong ng kaso laban kay Attorney Levito Baligon at sa ng mga dati man ng mga bodyguard sa dating Congressman Saldico, walang epekto sa magiging aksyon ng Ombudsman ayon sa DOJ. Manny Vargas, Manny. Iwalay na ang pagtulong ng Department ng kasong cyberlife laban sa liwal ng dati manong bodyguard sa ating Congressman Saldico at sa kanilang abogado na konsiderasyon o sa konsiderasyon ng Office of the Ombudsman na gawing dito ang ilan sa mga ito. Pero na binigyan ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez sa tulad ng pag-aproba ng kagawaran sa rekomendasyong kasuhan ng 18 at kanilang abogado na si Attorney Levito Baligon. Ang kaso ay bakit sa mga reklamong inihain ng ating Senador Appointed Director Congresswoman Life Sigma, yung Coordinator Gregorio Pio Catatang Jr. at ating National Security Advisor Eduardo Año. Ang kabilang ng cyber libel at application ng perjury ang hinahain ng DOJ sa korte laban sa 18 at sa naging abogado. Sinabi ni Martinez na hiwalay kasi ng investigasyon sa ilalim ng jurisdiction ito ang pinagbatayan ng Ombudsman sa posibleng paggamit sa ilang bodyguard bilang saksi. Ang desisyon naman anya ng DOJ ay batay sa hawak ng ebidensya at ukay sa idinulog sa nila na mga reklamo. Ako si Mario Vargas na siya may operasyon sa Ultimate Super Balita sa Tanghali, nationwide. 19 na minuto ho, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ating pong babalikan maya-maya lamang muli ang ating special coverage, Vice President of Trial, 12:30 ang sasabing pagbabalik. Nagkaroon ng pagkakataon na makapag-lunch break. Hindi rin kasi binarapat ng depensa na mag-cross-examine sa testigo na si Violeta Constantino ng prosecution. Branch manager ng Lanta. Kaya dinerecho sila sa isa pang testigo. Patukol pa rin po ito doon sa mga encashment, pagpapalit ng mula check o kung cash ng Office of the Vice President. Pero ito ho, sa kasagsagan ng ating Vice President of Trial, matinding ulan na nararanasan sa ilang bahagi po ng Metro Manila at mga kalugtog na lugar. Bantay panahon. Si John Manalo, weather specialist ng Pag-asa, nasa linya natin. Magandang tanghali, John. Nalalaro kay Orly Trinidad. Hi, Sir John. Magandang tanghali din po, Ma'am Lala and Sir Orchid. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. May LTA po na sa kasalukuyan ay nasa Baong Camarines Sur. At itong LTA na ito po yung nagdadala ng maulap na kalangitan at nagko-contribute sa mga pagulan na nararanasan natin simula pa kahapon dito sa Metro Manila. At bukod po sa Metro Manila ay nakaka-apekto din po sa Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. At bukod po dyan, ay maulap din po at nandiyan din yung chance ng mga pagulan sa Cagayan at Isabela dahil naman sa Eastern East. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, mas bawas po yung mga kaulapan at mas mababa yung chance ng mga pagulan. Going back po dito sa LCA na pinabanggit natin, ito po ay kumikilos west-northwest, mapunta po ito sa bansang Batangas. Ang Bicol Region, pinabaybay po ito sa kasalukuyan, yung direction papunta sa Batangas, and eventually, ay hanggang bukas, ay pupunta na po ito sa west ABC. At ang bilis po nito ay nasa 20 kilometers per hour. So hanggang bukas po ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan. Pero by Friday ay posible na mararanasan na natin yung improved weather condition o yung less clouds. At bukod po dito, ay meron pa LPA sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Pero less emphasis na po dito kasi wala naman po itong magiging epektong direkta sa ating bansa. At hindi rin po ito papasok ng farm. So, ang good news naman po dito sa dalawang LPA na ito ay naka-unlive po ito na category. Sabihin, hindi natin nakikita na ito ay magiging ganap na bagyo. Opo. So, makakahinga tayo sa weekend. Yes po. Tama po tayo. Pero matindi itong nararanasan natin na to. Hindi ka lumiwanag, hindi ko nakita si Haring Araw, Sir John. Opo, Sir Oli, actually, maganda po sana kung yung mga pagulan na ito ay matapat din doon sa hanggat kami. Yun nga eh. Ito lang eh. Wala dun sa Natapat ba? Hindi man lang naanggihan? Ang naanggihan naman po, kaya lang Hindi tapat. talagang halos hindi na uga yung Pero hopefully, yung mga pagulan at the present moment ay makaambag po. Sir John, pwede kaya ilipadala natin ang hanggat lang. So, Mahirap yun. hindi siya mapuntahan ng mga pagulan.
kung ilipat natin. Lalo na further inland pa po itong hanggat eh. Itong Metro Manila, nasa may ano po tayo stage. So, Oo So nga. yung mga pag-ulan na mararanasan natin, parang ganito, tuloy-tuloy na mahina. ayun po, opo, throughout the day and then hanggang sa tuluyan na lumayo itong LCA. Kasi dati, di ba, mga pag-ulan, tapos may araw pa eh. Pero ngayon talagang maulan, makulimlim ang buong araw hanggang bukas. Yes po. Difference po ito ng LCA at saka yung mga tatlong lang na usually po. Oo, at wala namang, dito po gano, kumbaga hindi makakapos ng baha kasi mahina lamang. Tama ba yun? Umiyak siya. Actually, mawala lang kapag biglang kumapal yung mga kaulapan. Hindi pa rin po ito na mag-trigger ng mga pagbahay. Kaya heads up pa rin po sa mga kababayan. Maraming salamat, John. Ingat. Thank you, Sir John. Salamat din po. Ingat po tayo. John Manalo, weather specialist ng Pag-asa. Samantala, yung po mga pasahero ng nagkabiriyang motorboat sa Tawi-Tawi na iligtas po ng Philippine Coast Guard. Manny Vargas, Manny! Ligtas na nakabalik sa kanilang mga tirahan ang 62 pasahero at group ng isang motorboat na nasira habang naglalayan sa dagat at samot ng Bugao, Tawi-Tawi. Nasira umano ang makina ng ML Trisha May habang ito ay patungo sa bayan ng Mapun sa naturang lalawigan. Mabilis namang naresponde ang mga otoridad at kanilang hinila ang nasirang kanyang dagat patungo ng Bugao. Mapuli naman ang paalala ng mga otoridad, particular ang Philippine Coast Guard sa mga nagmamayari at magmamantilin ng mga kanyang pandagat na tiyakin ang kondisyon naman ito sa gitna na rin ng pabago-bagong lagay ng panahon. Ako si Manny Vargas sa GMA Superation sa Balita. Super Balita sa tanghali. Nationwide. Alas 12:25 na ho ng tanghali, mga kapuso. Tabayaan niyo po ang ibabalikan kaya lamang ang sistema ng team para ilawan sa Isa Bendaño Land. Sa magpapatuloy po ng pang-10 na po ito araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muli sa mga kaumong sa marami po na kanilang mga radyo at pinakala na hapon ng impeachment. Kalipat na po ng oras. Alas 10 na ho ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At ganina nga po sa bagong schedule ay sinimulan din yung Article 1, yung pangalawa, sa mga kasong kiringin sa impeachment trial, yung misuse of confidential funds. O maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kanina ho ay sumala si Violeta Constantino, dati pong land bank branch manager ng Shaw Boulevard. Sige, magpapatuloy ng ating programa. Patuloy pa rin po ang special coverage sa Super Radio DCWB. Mag-antabay lamang po kasi sa loob ng ilang minuto, 5 minuto na lamang po, ay inaasahan nating magbabalik na po muli ang pagdinig. And let's go tayo, partner! Oil deregulation law. Target na repasuhin ng Senado para bigyan ng poder ang gobyerno na mag-imasok sa presyo ng produktong petrolyo ayon kay Senador Erwin Tulfo. Na ipinapataw sa mga consumer ng kuryente dapat isilipin ayon kay Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap. Manager ng Land Bank na si Violeta Constantino marap sa impeachment court pinamunang testigo sa Article 1 o yung aligasyon na mali paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Yung Vice President Sara Duterte hindi pumayag na baguhin ang takbo ng pagdinig sa 4 na articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Papakita naman ang suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng West Philippine Sea na kapag pataas ng moral ng mga sundalo ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson for the West Philippine Sea ng AFP. Tatlong sulok sumitab sa pandakan at sundo sa Maynila at Pasay City kaninang madaling araw. Ayon ng Burgo sa Surigao del Norte, dinig ng magnitude 5 na lidol. Mahina hanggang sa paminsan-minsan malakas na pag-ulan nararanasan sa ilang bahagi ng mga lalawigan ng Quezon, Laguna, Rizal at Metro Manila ayon sa Pag-asa. Napakinggan ang super balita sa tanghali nationwide at mamaya na po itutuloy pa ating special coverage. Mamaya pala makakasama nila Tony Aquino. At Karen S. Santa Cruz. Ito po yung managit na kapag balita. Ako po si Orly Lord Trinidad. Love, yung apoy niyo kapuso, lalaro. Ito po ang super balita sa tanghali dito sa DCWB. Walang tingin. Walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, servisyo. Inyong napakinggan ang Super Balita sa tanghali. Nationwide. Dito po. Hatid sa inyo ng Dito Super ito Radio po. DCWB. Di pa ka At dito lahat ng napunta. Super Radio sa buong Yung Pilipinas.
Hindi po yan ang entrance ng gateway 2. Yan ba ang entrance? Opo. Ito po yung nakalagay sa gateway. Ay, ganon. Saan po ba yung sinasabi niyo po? Yun po. Gateway 2. Hindi ko alam, hindi ko kabisado. Basta ito yung Teka lang, sandali yung lang. mismong mapa po dito po. Dito ba? O sige, Oo. sandali lang, bababa na ako kung ganon. Yung mapa po yung sinusundan po natin ng Sandali lang. Thank you. Salamat. Sige po mga ingat po. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Colosas 3, Kapitulo 18 ang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, masakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ang mga aral ng Panginoon. Naway, sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinakatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagkasamang mag-asawa. Yes, sir, na natin. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po.